Okay, heto. Marcos Jr. o itong si BBM, no? Nabubulag na. Nabulag na itong si BBM. Bakit ba nasabi nating nabubulag na itong si BBM? Kaya pala, sira na ang kanyang trabaho. Dito sa vlog na ito, ipapaliwanag ko sa inyo bakit nabulag na itong si BBM at nasira na ang kanyang mga trabaho bilang presidente ng Pilipinas. Ipapaliwanag ko dito. Kasi po, may statement itong si BBM na sabi ko, nasa katinuan pa ba itong si presidente na ito? Talaga ko, bulag na bulag. Grabe itong vlog na ito. Nabulag na talaga itong si BBM. Ipapaliwanag ko sa inyo wag kayong bibitiw kasi po meron po akong ipapakita sa inyo, no? Na mga nangyayari rin sa Davao. Okay? Meron po mga pangyayari sa Davao at kailangan yung nung panoorin sa dulo kasi hindi ko pwedeng ibuhos kaagad sa intro yung mga magagandang eksena. Okay? So, yan, tuloy-tuloy yan. Bakit ipapaliwanag natin bakit si Bongbong Marcos ay wala na talaga. Sabi ko sa inyo, ako na mismo ang magsabi sa inyo, taong bayan, no? Kung ano man ang status mo sa buhay ngayon, okay? Huwag na kayong umasa sa presidente natin. Yun lang ang maipapayo ko sa inyo. Hindi nyo dapat wag kayong anong tawag diyan, wag kayong kampante na matutulungan tayo sa gobyerno dito sa crisis na ating dinaramdam at dinadaanan natin ngayon. Okay? Kasi po, ito ganito yan. Meron po akong ipapakita sa inyong statement, okay, ni Bongbong Marcos. Bago natin ipapakita, bago ko itatalakay sa inyo, paki-like muna at saka paki-share para marami ang makanood at subscribe na kayo para updated kayo sa ating mga trending na balita. Okay? Heto lang naman, ipapakita ko sa inyo ito, okay? Bang! Yan! Nabulag na talaga itong taong ito. Bakit ka nabulag? Sabi, ito yung sinabi ni BBM, okay? Makinig kayong lahat. Ito yung sinabi ni BBM. Marcos warns legacy may be erased if next leaders fail to continue reforms. Talagang noong napakinggan ko ito, sabi ko, bulag talaga siya. Bulag na talaga siya. Tatagalugin ko para maintindihan. Si Marcos Jr. ay nag-warning na ang magiging sunod na presidente, okay, kung sino man ang magiging sunod na presidente kasi meron pong eleksyon sa 2028. Ayan, kung merong eleksyon. Kung gusto nang mag-prime minister nitong taong ito, ayan kung merong eleksyon. Kasi nakakatakot pa kasi ang COMELEC hawak rin niya kasi yung si COMELEC Garcia ay dating lawyer yan ni BBM. So hawak niya. Sana naman hindi mag-ambisyon na maging prime minister itong taong ito. Kasi kung mag-ambisyon ng prime minister, wala talagang eleksyon sa 2028. So, hoping for the sake of argument, kung magkaroon po ng eleksyon ngayong 2028, si Bongbong Marcos ay hindi na pwedeng tumakbo ulit. Okay? So, syempre, hindi natin alam. Baka ang kanilang manok na sa mga loyalista, for sure, si Martin Romualdez. O kaya yung ambisyosong si John Vic Rimulya. Okay? So, given na sila yung magiging manok ng administrasyon, okay? Okay, for the sake of example,
Si Martin Romualdez tatakbo sa 2028. Edi syempre sayang naman yung mga tupad-tupad nila, yung mga ayuda-ayuda nila, di ba? Kung hindi siya tatakbo. Kasi ano yan feeling rin itong si Martin Romualdez na alam niyang matatalo siya, syempre tatakbo pa rin siya. Given na tatakbo itong si Martin Romualdez. At syempre, nag-announce na si VP Sara na tatakbo rin si VP Sara. Magtatakbo si VP Sara kalaban ni Martin Romualdez. Sa mga dilawan naman, ang kutob ko dyan, it's either kung magbago ang isip ni Leni Robredo, si Leni Robredo, or kung ayaw ni Leni Robredo, kasi nakita ko yung isang interview niya na ayaw niya because mag-focus muna siya sa Naga City. So walang iba kundi si Hontiveros ang tatakbo niyan. Kasi feeling giraling yan I love Philippines. I love Philippines. Drama Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang Pilipinas, Karina. Karina, mahal ko ang Pilipinas. Ganon yung mga interview, di ba? Okay. May example ako dyan mamaya. Kung given tatakbo, Martin Romualdez, VP Sara, Hontiveros, yung tatlo na mga kulay na yan. Green, si kulay green, si VP Sara, si kulay pink na si Leni Robredo, at si kulay pula na si Martin Tambaloslos. Okay. So, syempre, ang mananalo yan, alam na natin kung sino mananalo, si VP Sara. Diba? Si VP Sara ang mananalo. Kapag si VP Sara raw ang mananalo sa 2028, nagbabala si BBM. Nagbabala si BBM na kung ang presidente ng 2028 ay pumalpak, kung pumalpak raw ang magiging susunod na presidente, masisira raw ang Marcos legacy. Talaga? Sabi ko talaga, bulag talaga. Ito yung tanong. Kasi sabi mo, kung pumalpak ang magiging susunod na presidente, nagbabala siya na mai-erase raw ang Marcos legacy. Ang tanong ko sa iyo, BBM, anong legasiya mo? Anong legacy mo? Anong legacy? Yan ang pinakatanong ko. Flood control? Masisira yung legacy mo. Wala kang ngang nagawa dito sa bansang ito. You wasted 6 years. Na sana ay bumaba yung ekonomiya. Yung turismo bumaba. Anong legacy mo? Kabangagan? Anong legacy mo? Maleta? Wala kang legacy. Sa pagkakaalam ko, yung Duterte administration, ang legacy talaga, ang matatatak sa isip, build, build, build. Build, build, build. Diba? So, ang kakapal ng mukha mo, BBM, nasasabihin mo na masisira ang Marcos legacy? Feeling. Kaya rin itong mga loyalista na ito, feel talaga nila na umasenso yung Pilipinas. Talaga? Sabi ko talaga, kaya pala hindi aasenso ang Pilipinas kasi yan ang tingin niya. Ang tingin ni Bongbong Marcos, maganda na ang nagawa niya dito sa Pilipinas. Marcos legacy? Nawala kang legacy? Diba? Okay, and talking about legacy. Si former President Duterte, no question, yung legacy ni Tatay Digong. Very obvious. Ito, wala. Okay? So, talking about legacy, no? Kailangan mong magpakita sa taong bayan na meron talagang nagawa ikaw. Yung talagang nakikita, kagaya ng sinabi ni former President Duterte, look around.
Ayaw kong magmamayabang, sabi ni Tatay Digong. Pero you can look around kung ano yung mga naitayo ng gobyerno. At sabi ni Tatay Digong, I am just a servant. Trabahante lang po ako ng gobyerno. Huwag nyo akong purihin. Ganyan ka-humble si Tatay Digong. Huwag nyo akong purihin. Purihin ninyo ang mga tax ninyo na itinatayo ko lang. Hindi naman sa akin yung pera galing eh. Yan ang sabi ni Tatay Digong, di ba? So talking about legacy, BBM, wala ka niyan, okay? Bakit ko ba nasabing wala ka niyan? Kasi plastic ka eh. Since from the start, binudol mo si BP Sara, binudol mo ang taong bayan with your promises. Yun ang katotohanan na magre-real talk tayo. If you want to be remembered, okay, by the Filipino people, you have to make legacy. In order for you to make legacy, BBM, dapat hindi ka plastic sa mga taong bayan. And talking about kaplastikan, wala ka dyan. Okay? Wala kang ganyan na talking about kaplastikan, ang dami mo niyan. Sorry ha, mali ako. Nakamali pala ako. Si Duterte at si VP Sara pala, si Tatay Digong pala at si VP Sara, talking about kaplastikan, wala sila niyan. Kasi kung si Tatay Digong at si VP Sara, kung magagalit sila, galit talaga sila. What's on their mind, they will say it. Pero ikaw, ang dami mong bola. Bulerong-bulero ka talaga. Yan ka eh. No. Kaya talking about kaplastikan, ang dami mo niyan. Kaya nga sabi ko, si BBM, kaya na presidente si BBM, magaling siya. Magaling siya mambudol. Doon siya magaling. Okay? Huwag kang magmamayabang na meron kang legacy, BBM. Yung legacy mo, budol. Yung legacy mo, magaling ka mangbudol. Yun. Yun. Ang legacy po ni BBM, magaling mangbudol, mang-promise na hindi nagkakatotoo, at yung flood control mo. Okay? Yung flood control na 5,500 flood control projects, yan ang legasiya mo. Ghost project. Kasi po, ganito yan. Okay? Meron akong advice sa inyo. Kayong mga politicians, meron po akong advice sa inyo. If gusto ninyong manalo sa mga eleksyon, o kung gusto ninyong iboto kayo ng taong bayan, dapat hindi po kayo plastic. Kagaya ni Rowena Guanzon, kagaya ni VP Sara. Okay? Ang dami niyan, yung mga prangka talaga. Okay. Alam nyo ba kung bakit hindi gusto ng taong bayan itong Marcos administration? May ipapakita ko sa inyong video. Okay? Bakit ayaw ng taong bayan? Bakit ayaw ng taong bayan ang Marcos administration? Bakit ngayong 2028 hindi iboboto ang mga kaalyado ni BBM o kung sino man ang i-endorse ni BBM, hindi yan mananalo? Alam nyo ba kung bakit? Alam nyo ba kung bakit? Meron po akong video na ipapakita sa inyo. Ito yung dahilan Ito yung dahilan. May kinaugnayan po ito sa pinag-uusapan nating plastic. Okay? Itong video na ito ang magpapatunay in general, ganito po ang mga ugali ng loyalista. Ganito po ang ugali ng kaalyado ni BBM. Kaya sinusuka kayo ng taong bayan. Ipapakita ko itong video na ito. Papakita ko sa inyo.
Ready na ba kayo ha? Ipapakita ko sa inyong video na ito. Ha? Itong video na ito na ipapakita ko, meron itong music. Okay? Tinanggalan ko ng music kasi baka makapiright tayo. Okay? So, ang makikita po ninyo ngayon ay isang video lamang na walang audio, walang sound. Okay? Eto, ipapakita ko na bakit nakakadiri itong Marcos administration at ang kanyang mga kaalyado. Okay, eto po. Yan. Ayan si Luistro. Yan May music yan, yung nakakaawa na music. Ayan Nasa simbahan, nagdadasal. Ganyan sila. Kaya ayaw ka naming kaya isinusuka. Ganito. Kita niyo? Grabe guys. Iwan ko lang kung sinong nagkuha doon Pumunta siya sa simbahan, nagdasal, nagpa-video. Na buong akala nila na sa mga ganong bagay, pupunta ako ng simbahan, magdadasal ako, no? Pupunta ako ng simbahan, magdadasal ako at i-post ko ito sa Facebook para matouch yung mga tao, maawa yung mga tao sa akin. Tapos pagdating ng eleksyon, sasabihin ng tao na, ay, iboto natin si Luistro kasi mapagdasal yan. Mapagdasal. Hindi nyo ba alam? Dilawang-dilawan Dilawang-dilawan. Kung ano ang inaasta ng mga loyalista ngayon, ganyan rin ang inaasta ng mga loyalista. Kung ano man ang inaasta ng dilawan noon, ganon rin ang inaasta ng mga loyalista ngayon. Yan Kaya ayaw sa inyo yung taong bayan Nasusuka kami. Ganito na ba kami kabobo para maniniwala kami? Na kayo po ay religious, nagdadasal, maaawa kami, kaya iboto namin kayo? Si Luistro yan Sino kaya may kuha niyan? Di ba? Paluhod-luhod ka pa sa simbahan tapos magdasal-dasal, akala mo mauuto ninyo yung taong bayan sa ganyan? Akala nyo mauuto mo kami sa ganyan? Ganyan kasi kayo kaplastikan ninyo. Ganyan kayo Pupunta kayo sa simbahan? Na ano kayo? Anong tawag doon? Magdadasal kayo tapos magpapa-video? Talaga? Grabe, no? Sa tingin nila maganda itong diskarte na ito. Ano kaya, Luistro, ano kayang pinagdadasal mo? Huhulaan ko huhulaan ko lang baka nagdadasal siya na sana ma-impeach na si BP Sara. Kasi kapag Lord, i-impeach mo na si BP Sara. Kasi kapag mai-impeach na si BP Sara, ligtas na ang mga buwaya. Ganun siguro yung pinagdadasal nila. Sana hindi mananalo si BP Sara, Lord. Parang awa nyo na. Ay, nako. Ganyan talaga ang buhay. Yung mga politicians, sabi ko sa inyo, I will give you an advice. Huwag kayong magpabudol sa mga diskarte ng mga politicians, okay? Tandaan nyo, huwag kayong magpapabudol kasi magaling yan sila mangbudol. Ang pinaka number 1 yan na pinakamagaling si BBM. Huwag kayong magpa-uwat ba sa Bisaya ba? Huwag kayong magpa-uwat, ayaw magpa-uwat, okay? Buti pa itong kampo ni BP Sara, okay? May ipapakita ko sa inyo. May itong balita. Si BP Sara nagulat siya. Kasi po sa sobrang ito
wala pong gimmick-gimmick ang mga Duterte ha. Wala silang mga pautot na drama-drama, ang daming kadramahan, nila Dilima, dadala ng mga madre doon, mag-file ng impeachment. Sa simbahan, anong tawag doon? Idadamay pa yung mga pare doon para magmukhang, nakakaawa talaga, pasanto-santo, pero yung mukha pala, nagdadala ng mga madre, pasanto-santo dadamay yung mga simbahan na siya rin pala nakipagrelasyon sa may asawa. Tanginang yan. Ito kasi si VP Sara po, gulat na gulat siya na pagdating niya doon sa sa Davao, grabe guys, sobrang daming tao. Hindi niya inexpect at sobrang daming mga malalaking politicians na sumuporta sa kanya at dahil sa birthday rin ni Tatay Digong. So meaning to say, hindi mo na kailangang aakitin ang taong bayan. Pumunta kayo sa Davao, manood kayo sa aming programa, ganun, ganyan. Hindi na kailangan. Kasi in default, ang tao gusto talagang makita si Duterte. In default, ang tao gusto talagang ma-feel nila yung presence ni VP Sara. Hindi na kailangang magdrama si VP Sara para lamang dumami ang tao. Okay? Kaya nagulat itong si VP Sara doon sa Davao. Okay? Kasi sa sobrang daming mga bisita doon na mga politicians at mga malalaking mga personalidad doon sa araw ng Davao, doon na nagtipon-tipon yung mga lawyers na gustong tulungan sila VP Sara. Nandoon pa nga si Atty. Rowena Guanzon, no? Kaya sabi ni VP Sara, it's very overwhelming. Bakit? Kasi ang nagugustuhan nila kay VP Sara kasi hindi plastic matapang at alam nila malinis yung puso sa pagsiservisyo ng taong bayan. Heto, panoorin nyo itong video na ito. Dinayo ng ilang politiko at personalidad ang pagdiriwang ng araw ng Davao kahapon. Thankful daw si VP Sara dahil nagpahayag ang mga ito ng suporta sa kanya para sa 2028 presidential elections. Sino-sino nga ba sila? Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Tila nagulat daw si Vice President Sara Duterte sa pagdating ng ilang personalidad sa araw ng Davao kahapon, kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Spotted kasi sa Davao City ang ilang malalaki at kontrobersyal na pangalan sa politika tulad ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Nandyan po present po si Congressman Leviste. Minamahal yan ng taong bayan dahil sa kanyang pag-e-expose sa mga corruption patungkol sa flood control. Present rin itong si Miao Miao, si Kiko Barzaga. Well known at gusto ng taong bayan dahil sa kanyang pagiging hindi takot mag-criticize kung ano yung mga kabalastugan dyan sa Kamara at sa Administrasyong Marcos. At present rin itong si Atty. Topacio, no? Na talagang ipinakita ng mga ni Atty. Topacio ang mga legal, no? Na mga sitwasyon, no, na gaano po kasablay itong ginawa ng administrasyon sa panahon ng hinuli si Tatay Digong papuntang Dahig. Present rin si Cardema, present rin si Atty. Guanzon. Ang dami pa niyan. Isabela Vice Mayor Harold Respicio at Cavite Congressman Kiko Barzaga. Dumalo rin si former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na una nang nagdeklara ng kanyang interes sa pagtakbo bilang senador sa darating na 2028 elections. Sa Facebook post ni Duterte Youth Chairman Ronald Cardema, spotted din sa iisang lamesa sina PDP Laban spokesperson Atty. Ferdinand Topacio at Atty. Vic Rodriguez. Bagaman wala pang opisyal na kampanya, nagpakita ang marami sa mga personalidad ng kanilang... Meron akong ipapakita sa inyong video mamaya na yung mga kaibigan ni former President Rodrigo Roa Duterte, kahit may karamdaman, pumunta talaga. Natakot pa nga ako Ang tinutukoy ko dito,
si Medial Dea, okay? Isinugod sa hospital kasi while nag-speech siya, parang inatake siya. O mamaya ipapakita ko yung video na yan. Hintay kayo ha. Sa last natin na vlog, mamaya ipapakita ko sa inyo gaano niya kamahal si Tatay Digong. Kahit may dinaramdam yung tao, halos namatay siya on stage. Halos natigok si Medial Dea. Inatake sa stage. Kitang-kita sa video, mamaya ipapakita ko yan. Ilang pagsuporta sa kandidatura ng bise sa pagkapangulo. Isang bagay na ipinagpasalamat naman daw ni VP Sara. Nagulat ako kanina na maraming mga bisita na hindi tiga Davao at nagsalita na sila at nagbigay na sila at nagpahayag na sila ng kanilang suporta para overwhelmed si VP Sara ha. Nagpasalamat siya, 'di ba? Kung matatandaan natin, sinabi niya sa isang ambush interview niya, allergic muna siya sa mga politicians. Pero dito naman, iba yung sinabi niya, nagpapasalamat siya. Kasi as early as now, sinusuportahan na siya. Hindi ko naman sasabihin na plastic yung mga taong pumunta doon na mga mabibigat na mga personality. Kasi noong panahon, since 2022, nakasuporta na po ito kay VP Sara. Nakasuporta na po ito kay VP Sara, ito mga taong ito. Pumunta lang dyan para sabihin at para makita ng mga karamihan dyan sa Davao na until now, loyal sila sa mga Duterte. sa aking kandidatura sa 2028 at syempre suporta sa ating panawagan ng hustisya sa ginawang pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsalita rin sa entablado ang kontrobersyal na Batangas congressman pero tila nag-focus lamang ang talumpati nito sa turismo ng Davao City. Sinubukan naming hingan ng pahayag si Leviste kaugnay sa pakay niya sa pagsama sa Araw ng Davao at kung may kinalaman ba ito sa susunod na eleksyon. Pero tumanggi muna ito magbigay ng komento lalo na't malayo pa raw ang halalan. Para sa Agenda Weekend. Panic sila, nagpapanik na sila ngayon dito sa mga nagtipon-tipon. Siguro sasabihin na naman ng mga dilawan at mga loyalista, siguro ito na yung mga tatakbo kasi dumidikit na kay VP Sara, ganun, ganyan. Hindi, para sa akin itong mga taong ito, pumunta yan ng Davao just to embrace the Dutertes for being brave. Kasi ako mantakin nyo, hindi man yan pupunta yung mga tao na yan kung ang hindi iisa ang kanilang layunin. O tingnan nyo, si Congressman Kiko Barzaga. Di ba? Bago yan pumunta dyan, gusto talaga ng mga DDS niyan. Kasi nakikita naman sa Facebook na talagang ine-expose niya yung mga kabalbalan dyan sa mga kamera. Si Cardema, dati naman niya, Duterte Youth Party List, dati naman niya nakasuporta, 2016 pa. Si Topacio, ayan si Congressman Leviste. Hindi naman yan DDS, pero in-expose niya yung Cabral Files, in-expose niya, ang dami, di ba? Pumunta sila dyan because iisa ang layunin, naniniwala sila sa advokasya ni Vice President Sara Duterte. Kaya nagawa nilang pumunta dyan. Attorney Vic Rodriguez. First year pa lang ng panunungkulan ni Bongbong Marcos, tumiwalag na yan si Attorney Vic Rodriguez. At sabi niya, tama pala si Tatay Digong. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. Okay? So, ganyan po ang mga may prinsipyo na mga tao. Ito lang yung madidescribe ko dito sa grupo na ito. Nagtipon-tipon ang may prinsipyo. Nagtipon-tipon ang mga matatapang. Kasi yung mga tao niyan na nakikita nyo, ito yung mga tao, itong mga personalidad na mga bigating mga bumisita dyan kay VP Sara, ito yung mga taong nagsalita ngayon sa kabalastugan ng administrasyon. Sila lang naman ang nagsasalita matatapang Sila.
Ayan, duda ko niyan. Kinortesy call sila siguro ng Mayor Baste Duterte dyan. Oh, sa isang room, ayan, nag-dinner sila. Di ba? So, in-invite sila o kusang loob na pumunta yung iba because they believe the Dutertes. Kasi iisa yung kanilang mga prinsipyo, iisa po ang kanilang gustong mangyari. Tapos, heto pa ha, bakit ko nasasabi na diehard talaga ang mga taong may mga puso, yung mga taong may prinsipyo. Kasi itong video na ipapakita ko sa inyo mamaya, no? Ito ay isang video na nagpapatunay na hanggang kamatayan susuporta ako sa inyo. Oh. Imagine ha, itong video na ipapakita ko sa inyo sunod. Si Attorney Medialdea, ito ano rin ito dating gabinete rin ito ni Tatay Digong nung time na siya ay presidente pa. Okay? Hanggang ngayon, very loyal to former President Duterte. Itong video na ito ay nagsalita, nag-speech itong si Medialdea, ibiglang inatake at isinugod siya sa hospital kasi sumakit ang dibdib while nag-speech siya kasi umiyak siya while nag-speech siya, dinaramdam niya yung sinasabi niya. Nafi-feel niya yung sinasabi niya patungkol kay Tatay Digong. Biglang hinimatay, biglang sumikip yung kanyang dibdib. Para talagang inatake talaga. Okay? So pasintabi na, no, ipakita natin ito kasi this video is this video is dedicated to Medialdea. Pinakita natin to symbolizes friendship, loyalty, and trust. Ito yung example ng isang tao na grabe yung friendship sa kanya kay Tatay Digong. Grabe yung loyalty niya kay Tatay Digong. At grabe ang tiwala niya kay Tatay Digong. Heto, panoorin po ninyo ha. Kawawang-kawawa itong si Attorney Medialdea. Ito, panoorin ninyo. Ito ang mga sagot niya sa akin. Dilik mong pinakadisod, pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. Yun na, nirepeat na ito. Tita nyo, gumanon siya. Grabe. Ayan, ulitin natin na sumigaw yung tao kasi inatake Ito ang mga sagot niya sa akin. Dilik mong pinakadisod, pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. Baka sumayaw ako. Dalawang beses pala na parang inatake siya Medyo dahan-dahan ang ating pananalita ngayon sapagkat kung sundin ko ang talumpati ni Attorney Abisado kanina, baka hindi ko matatapos ang aking speech. Magandang hapon po sa lahat ng mga kababayan kong matagal nang napagkaitan makapiling ang pinakamamahal ng punong bayan at Pangulo, pinakamagiging na Pangulo ng Parang may dinaramdam na siya mahal nating bansa, si Mayor President Rodrigo Roa Duterte. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang ika-81 kaarawan ni Mayor Duterte sa di ka nais-nais o di ka Sa tingin ko parang nahihirapan siyang nag-breathe ba? ayang sitwasyon. Ito ang pangalawang taon na siya ay nasa loob ng piitan upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Mahigit
isang taon na siyang nag-iisa. Di kapiling ang mahal niya sa buhay. Di kapiling ang sambayan ng Pilipino. Pinagtaksilan at dinukot ng mga traidor nating mga kababayan. Labag ito sa kanyang kalooban at sa ating mga batas na dalhin siya sa banyagang lugar upang litisin sa mga bintang na Ano ba yung mga sound system dyan? Hindi naman kayo naggumalang kay Medialdea? dapat kapwa nating Pilipino ang siya lamang ang dapat dumidingig at umatol. Crime against humanity daw. Samantalang buong-buo ang tiwala, pagmamahal at suporta ng buong sambayanang Pilipino. Alam po ninyo, napakasakit mawalay sa lugar na inyong pinaglakihan at malapit sa inyong puso. Sa akin po, ito ang lungsod ng Davao. Nung ako po ay nasa murang edad pa lamang, ang aming pamilya ay pilit na lumipat sa ibang lugar upang ilayo ang mahal kong ama sa pagsubok sa politika. I always pleaded for my parents to allow me to stay in Davao City with my relatives. Ngunit hindi ako napagbigyan. Ano ba kaya kung ikaw ay pilit na iniwalay sa lugar na iyong pinamumuhan ng may buong tapang at malasakit bilang punong bayan, pangalawang punong bayan, at representante sa higit kumulang na 30 Parang nahihirapan na siyang guminhawa eh. taon at higit sa lahat 6 na taon bilang Pangulo ng bansa. Noong pakikita namin sa loob ng kanyang piitan, tinanong ko siya kung ang pinagdaanan niyang pangligipit, pagtukot at pagtataksil ng mga Pilipinong traidor ay ang pinakamabigat niyang karanasan sa buong buhay. Ito ang mga sagot niya sa akin. Dili kong pinakalisod ang COVID. Dili kong pinakalisod ang COVID. Lalay lang, lalay. Parang unang atake na yun eh. Palingkura lang, palingkura. Dili kong pinakalisod ang COVID. Pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. Wag na. Inatake siya talaga, guys. Wag na. Parang titamaan talaga yun sa puso eh. Ako naawa ako kay dating secretary ito eh, Medialdea. Attorney Medialdea. Best friend talaga ito ni Tatay Digong. Kailangan mo pa mga pagsakan Umiiyak kasi siya eh. Umiiyak siya. Siyempre, siya yung nakasunod sa sarili. Medic please, medic. Medic please. Ayaw tapo. Our representatives from 911 or Ayaw tapo, para makakuha ng hangin. Kawawa Ayaw talaga. tapo. Itong responder na to, no? Paliw. Please give some way. Please, please, dili na magtapok para makagitaw ang tarong sa Pero disclaimer lang, nagbigay na po ng picture
si Senator Bongo sa kanyang page na okay na si Attorney Medialdea, no, na nasa hospital na sa mabuting kalagayan na sinugod kaagad sa hospital, at least na-recover na lang kaagad. He's okay. He's okay. We just need some medical assistance for Attorney Miguel Deo. Thank you very much, ma'am. Ayan, so medyo kinat natin kasi medyo may music eh. So, yun po ang nangyari doon sa sa isang pagpupulong doon sa Davao to celebrate the birthday of Tatay Digong. No? Sa celebration yun ng birthday ni Tatay Digong doon sa Davao eh. So, pinakita natin iyon to show example na isang taong talagang importante sa kanya ang pagkakaibigan, friendship at loyalty ng pagiging kaibigan at tiwala ng pagiging kaibigan. Okay? So, hope natin no na makaka-recover po si Attorney Medialdea at ipag-pray natin no na get well soon, attorney, no? Mahal ka ng taong bayan. Humahanga sa inyo ang taong bayan sa pagiging best friend mo kay Tatay Digong, no? Na walang iwanan. Kilala ka. Ito yung si Medialdea, siya lang yung sumama kay Tatay Digong papunta doon sa Hague. Hindi talaga niya iniwan. Galing pa sila sa Japan at that time. Ano na sila doon Parang ano na si Medialdea doon eh. Parang pagod na pagod siya doon eh. Kasi galing pa sila sa Japan. Tapos, bumiyahe na naman sila papuntang Hague. Okay? So guys, ayun, nakita ninyo. Paki-like, paki-share itong video na ito at mag-comment, mag-react kayo sa opinion ninyo. No? Dito sa mga tinatalakay natin babasahin natin ang inyong mga opinion sa comment section. At sa mga first time dito sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. At you will be updated sa ating mga trending na mga balita araw-araw. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.